So, pag-usapan natin yung poste na ito. Itong dalawang poste. Kung magkano yung nagasto natin dyan. Bali, naumpisahan ko na yung bigaan pero hindi pa tapos yan. Kulang pa na bakal doon. So, ito lang muna pag-usapan natin. Yung dalawang poste na ito. Okay? Yung size ng posting to. Ang size nito is 20 cm by 25 cm. Okay. Pag-usapan natin kung magkano talaga yung naubos natin dito na budget. Kung magkano yung halaga nito. Itong dalawa. Okay. Ang una nating pag-usapan ay yung bakal. Okay. Yung bakal na ginamit natin. Yung bakal na ginamit natin dito sa dalawang poste na to is 10mm. So, dyan sa isang poste na yan, nakagamit tayo ng 6 na piraso na 10mm. Kasama na yung sa puting. Sa 6 na yan, kasama na yung sa puting dyan. Tapos yung anilyo niya, yung ring, yung mga ring niya, sa isang poste na yan, nakakonsume tayo ng 9mm na apat na piraso. So, ibig sabihin sa dalawang poste, 8 9mm yung nagamit natin para sa stirrup or anilyo. Ayan. At ito kasing dalawang poste na to, bali sinabay ko na itong buhusan. Yan. Sinabay ko rin buhusan yung puting niya. Dito sa puting niya, nagasto tayo ng 1.5 bawat isa. So, 3 simento yung nagasto natin. Sa puting pa lang, sa dalawa na yan. At nung binuhusan ko rin to, sabay ko na rin binuhusan tong dalawa. So, 1.5 uli na simento yung sa poste na, sa column na. Yan. Sa dalawa na yan, 1.5. So, 3. So, ibig sabihin, lumalabas na 6 na simento yung nagamit natin sa dalawang poste. Kasama na yung puting niya. So, tingnan natin kung magkano ang halaga na isang poste. Kwentahin natin. So, pag-usapan natin muna itong isa. Tapos, i-times na lang natin. Okay? Ayan. Sa 10mm na nagamit natin sa isang ito is 6. So, presyohan natin yung 6. Kung 6 yan, ang presyohan ng 10mm dito sa amin, depende sa inyong lugar, ang presyo ng isang 10mm is 140. Okay, 140 siya. Kaya yung sa 6, 140 times 6. So 840 ang kalalabasan. 840 ang nagasto natin sa 10mm dito. So sa 9 naman, yung isang pirasong 9 is 90 pesos isa. So na-consume tayo dito sa isa ng 9mm para sa stirrup or anilyo na 4. Kaya 90 times 4. So 360 yan. Okay, pwede nyo akong sundan kung may calculator kayo dyan. So ayan na. Tapos yung simento sa isang poste na to, 3 simento. Kasama na yung puting nya. Kasama na yung puting nya. Kulom at saka puting. 3 simento yun na consume natin. So ang isang simento is nagkakahalaga ng 220 yung isa. Okay, 220 yung isa. So 220 times 3 is equals to 660. Ayan, 660. Ayan. So ang alambre naman, 1 kilong alambre yung na-consume natin. So pwede nyo na totalin dyan kung may calculator kayo. 10mm is 840. 9mm is 360. Simento 660. Tapos ang kilong alambre is equals to
90 pesos. So kung itotal nyo yan, ang halaga na isang poste is 1,950. Okay? Ang isang poste na yan ay nagkakalaga ng 1,950. So kung dalawa yan, i-times lang natin sa 2 yun. So 3,900. So yan, yung dalawang poste na yan nagkakahalaga ng 3,900. Okay? Mas maganda kasi kung alam na natin yung halaga ng bawat poste. In case na magpagawa tayo ng mga poste, yan, alam natin kung magkano ibabudget natin para sa poste na to, na ang sukat ay 20 cm by 25 cm. So may idea ka na kung magkano ibabudget mo sa mga poste mo. So alamin mo kung ilang poste yung ipapagawa mo para mabudgetan mo na. So sa iba kong tutorial, itinuro ko rin doon kung magkano yung magagasto nyo sa hollow block, kung ilang pirasong hollow block ang magagamit nyo, tapos ilang simento ang magagamit nyo sa hollow block. So silipin nyo yung mga nauna kong tutorial, so para meron kayong idea kung magkano yung ibabudget nyo pag patayo kayo ng sarili nyong bahay, depende sa sukat ng bahay nyo at kung ilang pirasong poste. So subaybayan nyo ako sa pagtatayo ko ng paunti-unti kong pagtatayo ng bahay na to. Yan. At sakaling mayroon kayong katanungan, comment nyo lang. Okay? At gagawan din natin ng video. So mas maganda nakasubscribe kayo at i-like nyo rin yung mga video na ito para updated kayo kung may ipapatayo ako o may gagawin ako. Update ko kayo palagi sa pagtatayo ko ng sariling bahay na ito. So okay, mga gagawin pa natin ito. Kulang pa ng bakal yan ng 2 piraso. Tapos dito, ito kompleto na to, bakal na to. So abangan nyo na lang yung mga susunod natin gagawin. So ito lang, tandaan nyo, hindi ko sinali dito yung ginamit na formas. Okay, kung plywood yung gamitin nyo na formas o 2x2, hindi ko nasali dyan. At may mga pako pa siyempre na gamitin, hindi ko na nasali dyan. So depende na lang sa inyong lugar kung magkano yung plywood na gamitin dyan, yung 2x2 o yung mga pako. I-additional nyo na lang. Basta yung pinaka-importante lang na ginamit natin dito is bakal, mga bakal, simento, okay, alambre. Yun lang ang sinali natin dyan. Hindi ko na kasi sinali yung formas kasi ang formas na ginamit ko dito ay sariling kahoy. Okay, hindi ko na binili yun dahil nagpalanggari lang ako ng sarili naming kahoy. Kaya ang ginamit ko dyan, kung napanood mo sa mga nauna kong video, kung natingnan nyo doon, pagsilip na lang kung anong klaseng formas ang ginamit ko rito, nandoon yun. Okay.